And guys, good day, July 13, 2026. Medyo humuhupan na nga ang pag-uulan dito sa area natin at halos tuwing hapon na lang ang pag-uulan dito. So for today's video, tuloy ang pag-ship natin. And guys, gusto nga ni Idol taniman ang kanyang farm. Kaya naman gusto niyang subukan ang mga available natin dito. Nag-order nga sa atin si Idol ng mga raspberry o yung tatawag nating wild strawberry. Tatlong large nga pala na wild strawberry at isang small na pa-freebie natin. Gusto rin ni Idol subukan ng isang macadamia para daw soon siya na mismo ang mag-harvest. At gusto niya nga ring matry ang mga camellia trees. Nag-avail nga si Idol dito ng red, pink at white. Di lang yan, gusto niya nga rin masubukan ang ating mga azaleas. At nag-avail nga si Idol dito ng apat na kulay natin. Kumuha nga siya ng red, purple, pink at white. At dahil sa napapanood nga tayo ni Idol, nag-avail nga rin siya dito ng strawberry guavas at lemon guavas. At ito na nga guys ang panghuli nating materyales. Makalipas nga ang 3 months, pwede na tayong mag-out ng ganitong klaseng mga puno. Ito nga yung tinatawag nating green tea o yung tsaa na tinatawag natin din. Flowering at fruiting din pala to mga idol. Napakaganda nga rin ang bulaklak nito, sayang lang dahil wala tayong sampal. Napakaganda rin ang mga bunga nito mga idol, hitik nga rin sila kung mamunga. So dako naman tayo sa kanyang mga dahon, ito nga rin pala ay herbal. At ito nga rin pala yung ginagawa nating tsaa. Pwede nga nating ibilad ang mga dahon nito bago natin ito i-boil. Syempre pwede nga rin fresh na dahon ang i-boil natin. Sa mga nagtatanong, lumiliit nga ang mga dahon nito at pwede nga itong gawing bonsai material. Excited na nga si Idol makita ang kanyang mga bagong halaman. Kaya naman ngayon, papak na nga natin sila. Nag-request nga sa atin si Sir na pagsama-samahin daw natin lahat ng magkaka-variety. At lahat nga ng mga puno, lalagyan daw natin ito ng label para sa ID ng bawat puno. Hindi nga sila magkakasya sa isang box, gawa nga ng mabibigat nga rin ito. Kaya naman hinati-hati natin sila. Kaya naman dito ang diskarte natin, pinagsama-sama natin ang mga fruiting sa isang box at flowering sa isang box. Nang sa gayon kapag itatransfer na ni Idol sa kanyang farm, hindi daw siya malilito. At sa mga idol natin dyan na gustong mag-avail sa atin tulad nga ng nakuha ni Sir ng mga materialis ngayon, mensahe nyo lang ang hinihintay ko. At ngayong tapos na tayo sa pagpapak, oras na nga para ipaship, tara samahan nyo ako. Sinamantala natin ang umaga habang wala pang ambon. Dahil pagdating nga ng hapon, may hirapan tayo sa pagbitbit, lalo nga pag sinabayan pa nito ang pag-uulan. Kaya naman maaga-aga tayo nagsimulang magpack. Dahil nga may kabigatan at malalaki ang ating mga box, Victory Liner Drop and Go ang gagamitin nating courier ngayon. So ngayon, ito na nga yung mga halaman ni Idol natin. At tumitimbang nga ang lahat ng to ng 21 kg. May mga nagtatanong nga pala sa atin kung paano magpadala ng halaman sa Victory Liner Drop and Go. Unang step, kumuha muna kayo dito ng mga form para mailagay ang detalye ng ating seller at ang ating buyer. Pagkatapos nga natin ipacheck sa ating porter para sa timbang ng ating mga box, agad naman tayong dumiretso sa ating cashier para nga sa pag-encode ng mga nilalaman ng ating form. Next natin dito, maghintay lang tayo dito ng ilang minuto. Pagkatapos, babayaran na nga natin kung magkano ang ating box. At ang last step natin ang makuha ang ating waybill at syempre ang ating resibo. Thank you, ma'am. Sa ating waybill naman, yan guys nga yung didikit natin sa ating box. Hudyat nga yan para may padala na ang ating mga halaman sa kanyang paroroonan. So ayan nga guys, ganyan lang kadali magpadala sa ating courier na Victory Liner Drop and Go.